Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw ang Diyos na buhay, na nagbibigay sa amin ng buhay, kalakasan, kagalakan at kapayapaan, kapangyarihan upang kami ay patuloy na magtagumpay. Sa hapong ito, Diyos, muli narito na naman po kami ngayon na nagkakaisa sa lugar na ito upang muli ka naming katagpuin sa oras na ito. Loobin mo, O Diyos, na iyon at mapaghimalang kamay at abutin ang lahat ng naparito. Patuloy na ibuhos mo sa amin ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyong kaharian ayon sa pangailangan at kahilingan ng bawat isa. Pagpalain mong aming pagkikinig, pagpalain mo rin ang iyong mga salitang aming mapagsalu-saluhan. Loobin mo, Diyos, na tumimo sa puso ng bawat isa, na patuloy na magdulot ito sa amin ng kagalakan at kapayapaan, kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman. Patuloy na magbigay ito sa amin, O Diyos, ng kapangyarihan upang patuloy kaming magtagumpay sa mundong ito. Kiniklaim namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Okay, tayo po'y patuloy na nakatayo bilang paggalang sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo ayon kay San Marcos, Kabanata 1, talata 29 hanggang 39. Mark chapter 1, verse 29 to 39. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres, kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kaniyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ibigay natin yung dagas na palakpak, pinakalan natin sa Diyos na nagila. Okay, sige po mga kapatid, pwede na po kayong makaupo. At kung pwede ho, medyo iayos yung mga upuan. Magkaroon lang tayo ng physical distancing. Yan, para hindi ho tayo makulaan. Lalo na po sa mga nasa pamahalaan. Okay? Sa hapong ito mga kapatid, una sa lahat ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hanggang ngayon, nandito pa rin tayo kay El Shaddai. Amen? Kaya handa na ba kayong makinig?
So ang ating pagsalusaluhan ay pinamagatan ko po itong The Ministry of Jesus. Yun yung ating pong pagsalusaluhan ngayon. Kaya dito sa gospel, kung mapansin niyo po, mga kapatid sa pananampalataya, ipinakita dito yung maraming uri ng sakit na pinagaling ng ating Panginoon. Tandaan natin, pag pinag-usapan natin yung karamdaman o sakit, ay lahat ng tao, hindi po siya exempted pagdating sa mga sakit. Sino dito may sakit? Taas ang kamay. Ay, wala na kayong sakit? Maraming uri ang sakit, pero sa kapanahonan natin, isa lang ang pinakasikat na sakit. Ano yun? Di ba? Nababalita sa telebisyon, araw-araw, di ba, ibinabalita, binibilang yung mga namatay at binibilang din yung mga gumaling. Binibilang din lahat ng mga may sakit. Ito po ay sa buong mundo. Kung papansinin niyo po, ito lang ang sakit mula nung aking pagkabata hanggang ngayon, ito lang ang sakit, di ba, na araw-araw ay binabalita. Pagamat, maraming mga sakit na mas matindi pa kaysa sa COVID-19. Pero wala hong nabalita sa telebisyon araw-araw. Maliban sa sakit na coronavirus. Tandaan natin, mga kapatid sa pananampalataya, lahat po ng mga sakit na dumarating sa buhay ng isang tao ay pumapasok ito sa ating pisikal na katawan dahil din po sa ating kapabayaan. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil sa ating mga kapabayaan. So, tandaan natin, ang ating Panginoong Jesus, kapag pinag-usapan natin ang tungkol sa kanyang ministry, ay marami po siyang sakop na ministry. Kung ating unawaing mabuti, si Jesus Christ, di ba, ay siya ay isang doktor, tama po ba? No, siya rin ay isang guro, siya rin ay propeta. So marami, kung babasahin mo yung kanyang history sa Bible, sa Gospel, napakarami siyang sakop na ministry. Kaya nandito po sa Gospel na ating pong tinunghayan, 3 ministry na ipinakita po dito. So yun yung ating pagninilayan, pag-aaralan sa hapong ito, kung yung ministry na yon ay nagaganap pa rin maging sa ating kapanahonan ngayon. Kasi that time, nung ang ating Panginoong Jesus, sinasabi po dyan sa Gospel, nung siya po ay nandito pa sa lupa bilang isang tao, di ba siya ho ay nagmisyon kasama ang mga alagad. Tama po ba? So ngayon, ipinapakita dyan na sila ay pumunta doon sa bahay ng biyanan ni San Pedro. Pagdating doon, sinabi sa kanya na yung biyanan ni San Pedro, mga kapatid, ay inaapoy ng lagnat. Okay. Ang lagnat, kasama po ba yan sa tinatawag na, tawag doon? Yung sintomas ng COVID? Ang lagnat ba ay kasama sa sintomas ng COVID? Yes. Ang sipon ba ay kasama sa sintomas ng COVID? Yes. So, ibig sabihin, kung papansinin niyo po, yung COVID-19, kaya ho yan tinawag na pandemic dahil magiging normal na lang yan na sakit. Ibig sabihin, hindi na mawawala. No? Katulad yan ng sipon. Katulad yan ng ubo. Di ba katulad ng trangkaso? Hindi ba itong mga sakit na ito ay normal na lang siyang dumarating sa buhay ng isang tao? Bakit dumarating? Kasi nga, yun po doon sa tinatawag na dahil sa ating kapabayaan. Tama po ba? At pangalawa, kaya ho pumapasok ang sakit sa ating pisikal na katawan dahil ho sa ating mga katigasan ng ulo. Dahil sa tinatawag na pagsuway sa batas, hindi marunong sumunod. Katulad, di ba, katulad sa coronavirus, biro mo, meron silang batas na pinapairal ngayon yung protocol na kailangan ng tao hindi dapat magdikit-dikit. Tama po ba? Pero hindi sinusunod. Di ba? Kailangan ang tawag dito, yung face mask, kailangan ang face shield, di ba? So, pansinin nyo mga kapatid, minsan, pumunta ka sa
palengke o pumunta ka sa anumang lugar, lalo na pagdating sa kainan, nawawala po yung tinatawag na physical distancing. Bakit? Kasi yung tinatawag na kulang tayo sa disiplina sa sarili. Ayan po ang dahilan kung bakit maraming sakit. Kulang sa disiplina pagdating sa pagkain. Lalo kapag ang tao nakatikim ng masarap, lalo kapag ang tao yung kanyang nakikitang pagkain, yung kanyang mga paboritong pagkain na bawal sa kanyang kainin. O hindi po ba? No? So mga kapatid, katulad yan sa tinatawag na COVID. O, biro mo, umuulan, magpabasa ng ulan, katulad yung sa amin. Di ba? Yung mga nagtatrabaho doon sa building, tapos nabasa sila, ay naambunan. O sinipon sila. Ngayon, nagpa-swab test sila. Lahat sila nag-positive. Amen? Bakit? Kasi nga, yun yung sintomas. Pero kung tutuusin, hindi naman po coronavirus yun eh. No? Kaya nakakatakot ngayon pag sinipon ka, di ba, inubo ka at magpa-check up ka, sigurado positive ka. Amen? Tandaan nyo po, ang sakit, hindi lahat ng sakit nakukuha yan sa prayer. Kasi tandaan natin, ang Diyos po, tandaan nyo nagpapagaling ayon sa kanyang habag. Amen? Ang Diyos ay nagpapagaling ayon sa pananampalataya ng isang tao. So, ibig sabihin, depende yan sa laki ng iyong faith. Pero tandaan nyo kahit ikaw malakas ang faith mo, kahit ikaw ay gumaling dahil sa habag ng Diyos, kung patuloy ka namang sumusuway sa salita ng Diyos, hindi po lahat gagaling ang sakit. Bakit? Tanungin nyo, bakit brother? Kasi kung lahat ng sakit nakukuha sa pray over, mawawalan ng trabaho ang mga doktor. Malulugi ang mga hospital. ang mga mercury. Amen? So ngayon, kung ayaw mong magkasakit, disiplinahin mo na lang sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, kung ayaw magkasakit, turuan mo ang sarili mo, sumunod sa batas. O hindi totoo yun. Tandaan nyo ang mga taong masunurin, tiyak yung pagpapalain. Amen? Kasi tandaan nyo, lahat ng batas, meron yung nakalakip na penalty. Iba ang batas ng Diyos, iba ang batas ng tao, iba ang batas ng kalikasan, iba ang batas ng katawang pisikal. Naniniwala ba kayo na may batas ang ating pisikal na katawan? Meron. Pag sinabi ng doktor, bawal sa iyo ang maraming pagkain, ibig sabihin pag sinuway mo 'yon, may consequence 'yon. Bawal sa iyo ang mga taba, pag sinuway mo 'yon, may penalty 'yon. Amen? Bawal sa iyo ang matamis, bawal sa iyo ang soft drink, bawal sa iyo ang juice. Pero mahilig ka sa mga bagay na 'yan, sigurado dalawa lang ang pwedeng mangyari sa iyo. Kung hindi ka mapunta sa doktor, sa sementeryo ka mapupunta. Niwala kayo doon? Totoo yun, mga kapatid. Okay, pag-usapan natin is about ministry of Christ, Jesus. What are the ministry of Jesus? Una, yung pinakita dyan, mula verse 29 to 34, sabi dyan, basahin natin. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres, kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro. Dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Okay. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay, pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang
magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Sa unang ministry, pinakita to heal all the sick. Pinagaling niya yung lahat ng uri ng sakit. Amen? Pag pinag-usapan natin ng sakit, marami yan. Di ba? Meron yung tinatawag na physical sickness, emotional sickness, inner sickness, yung sakit sa puso, di ba? Yung mula sa puso, emotional. Pag sinabing emotional, hindi yan kayang gamutin ng doktor. Amen? Bakit? Pag sinabi kasing emotional, nakukuha dito yung tinatawag na sobrang pag-iisip. Isip ng isip, wala namang iniisip. Ba? Maraming mga taong emosyonal. No? Lalo na katulad sa panahon natin ngayon, mga kapatid, di ba? Ang dami ng nagsaradong mga malalaking kumpanya. Ang dami na rin nawawalan ng trabaho. Tama po ba? Mapalad nga tayo dito. Bakit? Kahit nagsarado yung SM, yung mall, yung mamalalaking kumpanya, pero tayo tuloy pa rin na hindi pinapabayaan ni Yahweh El Shaddai. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Kahit may COVID, pero dito parang wala akong nababalitaan na nagpapositive dito. Amen? Bakit? Dahil walang positive, ibig sabihin, malaya ang tao pag walang nag-positive. Dyan sa sentro, nila-lockdown. Bakit? Maraming nagpa-positive dyan sa sentro. Pero dito sa Malitaw, wala akong narinig. Ibig sabihin, masunurin ang mga tao rito. Amen? Yan ang biyaya ni Yahweh El Shaddai. Kapag ikaw ay masunurin, tiyak ang biyaya ay laging dumarating. Amen? So lahat ng uri ng sakit. Okay, ang sabi sa Luke chapter 4 verse 40. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. So, pinapakita dyan, yung unang ministry ni Christ, dito, yung lahat ng uri ng sakit. Kaya nga, dito na-experience natin, naniniwala ba kayo na hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, ay hindi po nagbabago ang kapangyarihan ni Jesus? Amen. Hindi nagbabago. Sinasabi yan ng Biblia. Di ba sabi ng Biblia sa Hebreo, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. English yun. Amen? Ganyan ho kabuti ang Panginoon. Kaya tayong mga anak ng Diyos, tayong mga anak ni El Shaddai, mga kapatid sa pananampalataya, hindi ho tayo dapat magsawa na magpasalamat sa Diyos. Hindi po tayo dapat magsawa na maglingkod sa Diyos. Katulad ng biyanan ni San Pedro, di ba? Ang sabi doon, inaapoy siya ng lagnat, pero paghawak lang ni Jesus Christ sa kanyang kamay, itinayo at gumaling agad. Instant healing, tawag doon. Kaya ano ang kanyang ginawa? Agad siyang naglingkod sa Panginoon bilang pasasalamat. Kapag ikaw ay tinawag ng Lord, pinagaling ng Diyos, anuman ang iyong karamdaman, kailangan yung pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, ipagpatuloy mo yan kahit anong mangyari. Bilang, tawag yan is gratitude. Pagtanaw ng utang na loob. Natutunig pa ba kayo? So yan yung unang ministry ng Panginoon. Pangalawang ministry ng Panginoon, sabi doon sa verse 35 to 38, mga kapatid sa pananampalataya, basahin natin. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kaniyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan nila, sinabi nila,
Hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. So yung pangalawang ministry pinagdidigan is to destroy all the works of evil spirit. No, yung pangalawang ministry pinagkita diyan, naparito siya ang Panginoon para wasakin ang lahat ng gawa ng masamang espiritu. Ano ba yung gawa ng masamang espiritu? Marami. Marami pong sinasako. No, pag sinabing masamang espiritu, tandaan po, hindi yan nakikita. Amen? Pero, kapag yan ay pumasok sa tao, ang tao ay para ng demonyo. Tandaan natin, iba yung tinatawag na demons possess o influence. Demon influence. Magkaiba po yun. Pag sinabing demons possess, ito yung mga taong kinokontrol ng masamang espiritu. Pag ikaw ay na-possess, hindi maayos yung pananalita mo. Kapag ikaw ay na-possess, yung mata mo umiikot. Kapag ikaw ay na-possess, di ba nagwawala? No? Bakit? Kasi yung masamang espiritu na pumasok sa katawan ng tao, gusto siyang saktan. No? Yan yung demons possess. Siya yung kumokontrol sa physical natin, sa isip natin. Yun yung gawa ng masamang espiritu. Iba naman yung influence. Pag sinabing influence, ay ito po yun. Maraming mga tao na nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa-tao. Maraming mga tao na yung iniisip nila ay nakakasama sa kanilang kapwa. Tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, ano bang iniisip mo doon sa mga tao pinautangan mo na hindi nagbabayad? Anong iniisip nyo sa kanila? Okay. Minsan, inuudyukan tayo ng masamang espiritu. Amen? Di totoo yun. Yan tinatawag na demon's influence. Kasi, alam nyo, merong pumunta doon sa anak kong attorney. Humingi ng advice. Tungkol doon sa kanilang kaso. Ngayon, itong humingi sa kanya ng advice, galit na galit doon sa mga taong nangira sa kanya. Kaya ang sabi niya binura-mura niya sila at, ang tawag dito, maliban doon sa pagmumura niya doon sa mga taong gumawa sa kanya ng masama, mga kapatid, sinumpa pa niya sila na sila'y maghirap. Ako naman nakikinig lang pero hindi ako sumasabat kasi hindi nga ako ang kinakausap. Amen? So, pansinin niyo, yun yung mga demons influence. Bakit? Kasi nga, kapag tayo ay inudyukan ng masamang espiritu at ito ay pinahintulutan mo, pumapasok yan sa isip mo at yun ang sinasabi mo. Amen? Lahat ng masama ay galing sa kaaway. Nakikinig pa ba kayo? O minsan, dumarating yan sa buhay natin. Tanungin ng katabi yung sa inyo, kapatid. Kapatid. Minsan ba, na-influensyan ka ng masamang espiritu? Anong sagot? Umaamin kayo? Halimbawa, nag-away kayong mag-asawa. Anong sasabihin mo sa asawa mo? Demonyo ka! O bakit mo tatawag na demonyo yung asawa mo? Hindi naman demonyo, tao yun ah. Bakit? Kasi nakikita mo sa kanya yung gawaing demonyo. Tama? Kaya tinatawag mo siyang demonyo. O ngayon, pag nakita sa'yo yung gawa ng demonyo, tatawagin ka rin niyang demonya. O, ganti-ganti lang. Tama? O, so ngayon, kung ating papansinin, ang Panginoon naparito siya. Ang kanyang role
ay wasakin ang lahat ng gawa ng masamang espiritu. So, ibig sabihin, yung masamang espiritu pala, kapag nasa atin si Kristo, hindi yan niya tayo ma-influensyahan. Amen? Hindi rin tayo mapoposes. Kasi maraming napoposes. Anong klaseng pagkaposes? Napoposes sa pera. Maraming napoposes na pera. Paano maposes sa pera? Ibig sabihin, pag naposes ka sa pera, wala kang ibang iniisip kundi pera. Amen? Pera ka ng pera. Kaya kita mo, pag hindi nakatanggap ng ayuda, nagwawala. Ay kasi umaasa sa pera, umaasa sa, di ba? Hindi umasa sa Diyos. Dapat sa Diyos tayo umaasa. Amen? 1 John chapter 3 verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ng diablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Yun pala, yung pangalawang ministry ng Lord. Kaya siya naparito para yung mga, ang sabi dyan sa gospel, diba? Pinalayas niya ang lahat ng mga demonyong pumasok sa mga tao. No, at hindi niya pinahintulutan na sila'y magsalita sapagkat kilala siya. Mabuti pa yung mga demonyo kilala si Jesus. Amen? Tayong mga tao, hindi lahat ng tao nakakakilala sa Panginoong Jesus. Amen? Mahalaga yung lubos na pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi kung lubos mong kilala ang Panginoon, hindi mo siya ipagpapalit. Kung lubos mong kilala ang Panginoon, sa Kanya ka magtitiwala. Amen? Yun po ang ibig sabihin. No? Bakit? Kung kilala mo siyang makapangyarihan sa lahat, kung kilala mo siyang doktor ng mga doktor, hindi ka magpapaalbularyo. Amen? Bakit? Siya ang the best Siya ang pinakamagaling na doktor. Bakit? Lahat ng uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor dito sa daigdig, si Jesus kaya niyang gamutin. Depende sa iyong paniniwala. Amen. Panghuli, dito sa panghuli ang sabi dito, to preach the good news of salvation. No? Bakit? Kasi ang sabi ni Jesus Christ, kailangan naman tayong pumunta sa kalapit bayan upang ipangaral ang mabuting balita, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako umalis sa Capernaum at pumunta siya sa Galilea. Kasi ang bayan ng Galilea, mga kapatid, ay napakaraming mga tao rito na sila'y namumuhay sa kadiliman. Kaya po napunta rito ang Panginoon para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Na makikita natin yan sa Luke chapter 4 verse 18 to 19. Sabi ni Jesus, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dugha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. So, yun yung kanyang pangatlong ministry. Kung ating papansinin, sabi ni Christ, sinugo ako, diba? Upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dugha. Ano bang ibig niyang sabihin? Yung bang mabuting balita para lang sa mahihirap? Hindi ho. Para sa lahat ng tao. Pero yung salitang dugha, ang ibig sabihin dyan, kapag binasa mo kasi sa English, is poor in the spirit. Ibig sabihin, yung mga spiritual, mahihina sa spiritual. Amen? Na kumikilala sa Diyos. Na lahat na makapakinig nito ay lalakas ang kanilang espiritu upang lumaya ang mga nakabihag. Mga nabihag, sabi niya, di ba?
Bihag saan? Sa karamdaman, sa problema, sa kahirapan, no? Kasi alam niyo ho, maraming mga taong nakakulong. Nakakulong sa nakaraan, nakakulong sa kahirapan, nakakulong sa pagkabaon sa utang, di ba? Marami. Ang Panginoon ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Amen? Maraming mga tao, bihag. Pag sinabing bihag, marami po yan. Pwede kang bihag sa karamdaman. Yung mga sakit kasi na hindi kayang pagalingin ng mga doktor, mapansin nyo, maraming mga tao, di ba, pabalik-balik sa doktor. Pero kapag nakilala mo ang Diyos ang nagpapalaya sa lahat ng nabibihag, anumang pagkabihag yan. Bakit? Ay, sa aking karanasan, dati ko, ako po ay bihag ng bisyo. Yan. Ang bisyo ko po, chain smoker ako. Pangalawang bisyo, sugalero ako. Mahilig po ako sa sugal. Noong binata pa lang ako, alam niyo po ba na ako ay chain smoker? 5 years old pa lang ako naninigarilyo na hindi ko nga alam kung sino ang turo sa aking manigarilyo. No? Tapos, natuto akong magsugal. Lahat ng laro sa sugal, alam ko. Sa baraha pala. Pero nung matuto akong magmadyong, naadik ako sa madyong. Kaya kapag kami ay nagmamadyong, magdamag. Kapag ako ay natatalo sa madyong, pag uwi sa bahay, nag-aaway kaming mag-asawa. Bakit mainit ang ulo ko? Pero salamat sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil kay Kristo, nakalaya ako. Amen. Bihag sa sakit, nakalaya ako. Nung ako ay palayain ng Panginoon sa karamdamang tuberculosis, na ito ay more or less 12 years na hindi ako napagaling ng mga doktor at mga gamot. Nung ako ay pinagaling 1993, hindi na ho bumalik yung sakit kong tuberculosis. Bakit? 1993 hanggang ngayon, 2021 na po. Magto-27 years na, hindi ko pa po nasubukang na ospital dahil sa sakit. Bakit? Kapag pinalaya ka ng Diyos at sumunod ka sa kanyang mga utos, hindi ka na mabibilanggo sa anumang uri ng gawa ng tao. So yan yung mga mensahe. So kailangan, ang gawin lang natin, mga kapatid, kay Kristo tayo magtitiwala. Amen? Sa Kanya tayo mananalig. Anong gagawin natin? Gayahin natin si Christ na ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, yung patuloy na pagkikipag-usap sa Kanyang Amang nasa langit. Nung nandito siya sa daigdig bilang tao, pagkatapos ng prayer meeting, pagkatapos na siya maghayag, pagkatapos na siya magpagaling, siya ay humihiwalay sa mga tao at nakikipag-usap sa kanyang Amang nasa langit. Ibig sabihin, huwag nating alisin yung patuloy na tumawag sa pamagitan ng panalangin sa Diyos. Kapag tayo ay patuloy na tumatawag, patuloy na nagtitiwala at manalig sa Kanya, ng lahat ng bagay ay kaya niyang gawin, na lahat ng uri ng karamdaman ay kaya niyang pagalingin, sa Kanya lang tayo magtitiwala, hindi ka magkukulang, hindi ka papabayaan, at hindi ka magkakasakit. So yan po ang mensahe. Sana meron tayong naunawaan at naintindihan na ang Panginoon hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailan. Tumayo po tayong lahat.